So yun, okay KGX, kamusta kayong lahat? At pag-usapan natin yung meme coins. Pero bago lahat, pakita ko lang sa inyo tong in-open kong trade. So nag-open ako ng trade, walang susunod mga lods. Walang susunod, okay? So nag-profit tayo kagabi from 2289 to 2315. So ngayon, syempre nag-take profit tayo. So ngayon, ang ginawa ko, nag-open ako ng 2314. Okay, base lang dito yan sa ginagawa kong analysis. Pero nagpa-practice pa lang ako, kaya kung mapapansin nyo, times 20 pa lang to. No? Pero for long term na to, bahala na yan. So titingnan natin hanggang January yan, no? Hanggang sa matapos yung buwan. Papakita ko sa inyo yan kung ano na yung nangyari sa kanya. No? Titingnan natin kung papalo ba ang ETH ng 2,700 at mag-end ba si BTC ng 45K. Okay? So, sa BTC naman, meron tayong tinitingnan na resistance doon. Ang resistance natin doon ay, para sa akin resistance ko doon para pumalo siya ng 46 KUSDT, yung 44,600. Okay? And then, yung going down, kapag bababa siya, kapag babalik siya sa 40,000, no? I think ang resistance ko doon ay 43,200. No? Kapag hindi niya na-reach yun, wala pa. Para sa akin, hindi pa bababa yung presyo. Pero dito, malaki ang kutob ko sa ETH na lalaki, nalilipad kasi ang tagal na tahimik nito, no? Hindi sumusunod sa galaw ni BTC si ETH ngayon. So may sariling galaw si ETH, no? Sabi nga nila parang namamatay, parang si XRP, no? Walang galaw. Si ADA walang galaw ngayon. Si XRP ang tagal na walang galaw, no? Kaya ayun yung inaaral natin ngayon. So ngayon, nasa ETH ako. Bukas papakita ko rin sa inyo kung ilan na yung trade natin dito, ilan na yung profit natin. Tapos kapag hindi man ako maka-video, so gagawa ako ng short video, no? Yung alam niyo yun sa YouTube, di ba? May mga short. So papakita natin kung para doon natin ipapakita kung ano na yung status, okay? So, sa mga gusto mag-copy trade, no? Ang ginagawa ko kasi once na hindi ako sigurado sa trade ko, nagka-copy trade ako. Ang ginagamit ko, future copy trading. Kung gusto niyo malaman 'yan, punta lang kayo dito sa Mark Anthony Lerma sa YouTube, no? Click nyo yan, tapos makikita nyo to. So yun, no, KGX. Pag yan na panood nyo at nagustuhan nyo, ayun, gamitin nyo lang yung link natin at para kasama kayo dun sa mga raffle, airdrops, and event ni BitGet na para sa inyo. Okay? So, balik tayo ngayon sa meme coin. Ang meme coin kasi, para sa akin, ito yung mga coin na ang kinukuhanan nilang logo, mga animals. No? Ito, katulad nito, si Dogecoin. No? Dogecoin is aso. Marami din, si Baby Doge. Tapos may mga iba din. May mga iba ding klaseng meme coin na puro animals. No? Yung isa si Gorilla. Tapos ngayon si Bonk. Ngayon ito si Pepe. Parang si Pepe nga. Ewan ko, butiki ba to? Ayan o. Hindi ko lang kung butiki yan. Si Dogecoin. Ito lang yung mga sample. Aso. Si Bonk naman, aso din. No? Tapos may Fox. Basta ang dami niyan. Pero, para saan ba ang meme coin? Maganda bang mag-invest sa meme coin? For me, high risk ang meme coin. Okay? Kasi, bakit? Ang bilis ng galaw ng meme coin. Okay? So, madali kang masunog, madali ka ding yumaman. No? Dalawa yan. Pero high risk yan. Sabi nga nila, karamihan sa meme coin hindi umaangat. Okay? Meron tayong maraming meme coin. No? Sabi nga nila, thousands coin. No? Kaya, kung ako'y tatanungin nyo, hindi ako basta-basta papasok sa mga coin na to, no? Kasi hindi naman ako ganun pa ka-professional para tingnan or i-check yung pinaka-research ko kung tama about dito sa meme coin, okay? Ang meme coin naman para sa akin, kung gusto ko mag-invest sa meme coin, no? Ito mga dami coin to eh. So kung mapapansin nyo, tingnan nyo for example, ang market cap nito ay 63 billion. Tama ba? 63 billion ang market cap. Pero ang circulating supply niya, ayan 60 trillion yata yan. Diba? And then hinahati yan dito sa market cap. Kaya ito yung per bonk niya. Diba? Malaki na yung itinaas ni Bonk, mga lods. So, kung mapapansin nyo, kung sa max niya, ito siya. And then ito siya ngayon. No? Alam nyo kung bakit tumaas yan? Nung pumasok sa Binance, no? Number 1 platform ang Binance. Once na pumasok doon, sure bulling ko kayo, lilipad dyan. Pero ang next niyan, once na na-hit niya na yan, biglang lalagapak yan. Kaya ingat kayo, once na meron kayong ino-hold na coin, na meme coin,
tapos biglang pumasok sa Binance. Pag pumasok sa Binance yan, lilipad yan, pero dapat makatipi na kayo doon. Okay? So, kesa yung hihintay ulit kayo ng tataas yan. Diba? Hintayin nyo ulit bumaba. Okay? So, meme coin is high risk talaga. Kung mapapansin nyo talaga, hindi ako bumibili ng mga meme coins. Ang binibili ko, instead of meme coins, syempre minsan, barya-barya. Kung gusto mong sumubok, hindi ko naman kayo mapipigilan, di ba? Minsan 1,000, minsan 2,000 yung ginagawa nila, di ba? Ang meme coins talaga, kung mapapansin nyo, suntok sa buwan kung mapili mo yung meme coins na lilipad. No? Thousands of research ang kailangan mo gawin, or dapat meron kang community na inaaral yung bawat coin. Tapos sila yung nagbibigay sa inyo ng feedback, di ba? So, pero kung ikaw lang, no, kung bago ka lang sa cryptocurrency, for me, mas okay nang mag-invest mga idol sa saan? Sa buy market cap. Sa mga top 10 coins. Ako hanggang top 10 or top 20 coins. Ngayon si Dogecoin is top 10, top 11 kung mapapansin nyo. Kasi mataas ang market cap niya. Bakit ba si Dogecoin mataas ang market cap? Kasi Elon Musk siya. No? Karamihan sa mga meme coin, pinopromote to ng mga influencers. No? Kaya pag pinromote to ng influencers, lagi nyo tatandaan, basahin nyo din. Huwag yung basa-basa kayo maniniwala. Diba? Parang si Lodicoin, diba? Sino ba yung nag-promote ng Lodicoin? Check nga natin. Sino yung nag-promote ng Lodicoin? Lodicoin promoters. Sino ba yung nito? Lodicoin promoters. Check natin. Image, na sekto Si Rob Moya, no? Rob Moya, 'di ba? Anong nangyari sa Lodicoin, mga idol? Pinromote niya. And then ano nangyari? Lumagapak, 'di ba? And then nasek, 'di ba? Syempre lahat ng sinabi niya doon is positive, 'di ba? Punta kayo dito, mag-invest kayo dito sa Lodicoin, and then mangyayari nito, pupunta tayo sa moon lahat. No, walang ganoon mga lods, no? May mga professional na kayang tingnan yung graph. No, parang yung ginagawa, hindi ako professional pero inaaral ko pa lang. Kasi ako, ano pa lang ba yung alam ko? Ang alam ko pa lang naman kung paano tumingin ng symmetric triangle, kung paano tumingin ng bull plug, kung paano tumingin ng bear plug, kung paano tumingin ng W, kung paano tumingin ng yung mga ibang yung mga ibang sign, no? Na kapag hindi ko nakita sa 4 hours time frame, pupunta ako ng 2 hours time frame. Sa mga bago, hindi kaagad maiintindihan yung sinasabi ko, no? Sabi ko nga sa inyo, dapat inaaral nyo pa rin. Inaaral nyo ng maigi, no? Okay? So, hindi basta-basta pumapasok, mga idol, okay? So, next. KGX, marami bang pumapasok sa meme coins? Yes, marami. Kasi maraming community, di ba? Ang daming community na nagbibigay sa kanila ng sign. Yun yung sinasabi ko sa inyo Yung nagbibigay sa kanila ng signal na magandang pasukin to at meron silang sariling research. Okay? So, yun yung mga community na dapat yung hanapin kung gusto nyo talaga mag-invest sa meme coin. Diba? And then, dapat, ang mga dapat na chine-check din natin dito, mga idol, no? Kanino ba to? Diba? Sino ba gumawa nito? Diba? Para saan ba tong meme coin na to? Diba? Yun yung dapat yung i-check. Hindi yung basta nakita nyo, na hype kayo, sasabihin nyo, oh grabe, lumipad yung token, ang gagawin ko ngayon, pasok ako. Hindi nyo alam meme coin yan. Kinabukasan magugulat kayo, negative 45%, negative 100%. Ganun ang mga nangyayari dyan, mga idol, no? So, dito kasi, hindi ko lang makita dito sa, natin, dito sa spot, sa natin talaga, sa platform, lalo na sa PC, kasi ang lagi kong hinahawakan yung mismong cellphone lang. So ito, dito nyo makikita yan. Ayan, may positive. Ito si Bake, kung mapapansin nyo, itong Bake token na to, ang kulit nito bigyan lumipad, and then bigyan nag-drop. And then ngayon, gusto niya ulit lumipad. So, tendency ako, hindi ako basta-basta, hindi ako basta-basta pumapasok sa mga coins, no? Inaaral ko muna maigi yan. Tapos, ang ginagawa ko, mga idol, once na naaral ko na siyang maigi, no, papasok ako pagka pinaniniwalaan ko siya. Pero kapag nakita ko na nag-profit na ako, minsan uma-exit na ako na, 'di ba? So kung sino man nakakilala sa akin dito nung bumili ako ng Dogecoin, bumili ako ng ADA, pinapakita ko 'yon.
And then pinapakita ko din na bumibili ako, no? Ay na nagbebenta ako mga idol, no? So yun lang yung pinaka ano ko sa meme coin, no? Overall, high risk. Huwag mo pasukin pag hindi mo alam. Okay. So pero pag buwan loob mo, kumbaga ang yung ini-invest mo kaya mo mawala, okay lang, no? So, wag ka mag-future nang hindi mo alam, no? Spot lang. Kunyari, kung gusto mong humawak ng meme coins, spot lang gamitin mo. Mag-ipon ka ng coin. No? Wag kang gumamit ng future. Okay? Pag sa future, madali ka masunog kasi ang bilis ng laglag niyan. Malaglag lang ng 2% niya, magugulat ka, ang laking bawas sa'yo nun. No? Ang laki. Kaya ingat lang. Ingat lang sa pagpasok sa mga meme coins. Ang meme coins ay high risk para sa atin. Okay? Ako, papasok ako saan? Middle mid cap and high mid cap, no? Ang meme coins depende. Kung may mataas na, kunyari, for example, Dogecoin. Kung kasama naman siya sa top 10 top 11, top 20, ako good. Pero kapag itong mga memes na to bigla lang lumitaw, tapos biglang lumipad, hindi ko pinagkakatiwalaan basta-basta yun, no? Inaalam natin, okay? So, ingat lang sa pag-i-invest mga idol at sana lumipad lahat dyan. Lumipad lahat yung mga binili yung token at mag-profit tayo pagdating ng bull run. Okay? Yun lang sa ngayon, KJX. Maraming salamat sa inyo. O nga pala, yung ano natin, yung raffle natin para sa mga subscribers natin. I think January 31 tayo. So, New Year, no? New Year tayo, no? Wala tayong Christmas, mga idol. So, New Year tayo magpaparaffle, mga lodi. No? Kaya, kung nagustuhan yung video natin, subscribe lang kayo. And then weekly, susubukan natin magpa-raffle weekly, no? Subukan natin magpa-raffle weekly. Oy, lumilipad ang Dodge, oh. Ay, lumilipad ang tawag dito. ETH. Kita nyo. So, kung mapapansin nyo, ayan, 1.6, di ba? So, may profit na tayo dyan, 1.6 ETH. Pero hindi ko sinasabing ano kayo pag-invest kayo, hindi. Kumbaga, itong aking signal, pumalo, di ba? Sabi sa inyo na kahit na times 20 lang yan, ako, happy na ako dyan. Di ba? So, kung naka-times 100 ka dyan, $10 na yun. So, pwede ka na mag-exit na agad, di ba? 500 na yun di ba? So, sa ngayon, ayan ang gagawin ko. Hayaan ko lang siya, titingnan ko kung lilipad or babagsak or kung ano man yan, no? Kung ano man yung mangyayari. Basta, yan lang yung puhunan ko ngayon. Nag-aaral pa lang tayo. Yun lang. Saludo sa lahat.